Nagsalita na po si Ombudsman Boying Rimulya, mga kababayan, patungkol po dito kaya sa sinasabi ng minority, mga kababayan, na pinupunteriya po sila ng gobyerno. So ngayon, ito, pakinggan po natin. Tinanggi ni Ombudsman Boying Rimulya na inaatake ng gobyerno mga miyembro ng minorya sa Senado. Live mula rin sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong paliwanag dito ni Rimulya? Jiggy, walang sinisino. Yan ang iginiit ni Ombudsman Boying Rimulya sa mga taga-Senate minority na nagsasabing sinasadya silang kasuhan para mabawasan. Ayon kasi kay Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano, tila pananakot sa kanya bilang Senator Judge ang muling pagbubukas ng investigasyon sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games. Kung matatandaan, si Cayetano ang naging chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee noong 2019. Ayon kay Rimulya, sisilipin ng Ombudsman ang mga dokumentong may kinalaman sa umano'y mga anomalya. Narito ang pahayag ni Ombudsman Rimulya. No such thing. Remember, the people in jail now, many of them were our allies from the very beginning. That's the way it is. Lahat naman tinatamaan dito eh. Wala namang sinisino to eh. Camille, may update na ba si Rimulya tungkol doon sa kasong obstruction of justice laban kina Senator Cayetano, Robin Padilla at... Ay, take note, mga kababayan, dito daw po sa usapin na ito, hindi daw po sumipot, mga kababayan, si Robin Padilla sa investigasyon ng ombudsman o patawag ng ombudsman patungkol po sa obstruction of justice na isinampa po sa kanila. Ano po, lalo na dito kay Padilla. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Dating Senate Sergeant at Arms, Mau Aplasca. Jiggy, dead maraw si Senator Robin Padilla sa paghahain ng counter affidavit kaugnay nga ng reklamong obstruction of justice na isinampa sa kanya ng ombudsman. Humingi naman ng extension itong si Aplasca sa pagsumite ng kanyang kontrasalaysay habang nauna nang nagpasa ng naturang dokumento itong si Cayetano. Inireklamo ang tatlo dahil sa papel umano nila sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senate premises noong May 14. Ayon kay Rimulya, hindi niya pipiliting sagutin at depensahan ni Padilla ang reklamo dahil desisyon niya raw ito. Pero tapos na ang deadline na ibinigay sa mga respondent para sa kanilang tugon. Jiggy. At Camille, sabi noon ni Rimulya, isa si Congressman Martin Romualdez sa makakasuhan kaugnay sa flood control. Ano ang update dito? Jiggy, malapit na raw ang... Ayan doon sa mga taga-minority na nagsasabi na sila po ay pinupunteriya, mga kababayan. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan dahil mismong si Ombudsman Boying Rimulya na nagpahayag na talagang malapit na nakasuhan. Ito pong si dating House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Ito nga po yung sinasabi ko paulit-ulit sa inyo na kung may kasalanan siya, dapat po siyang managot. Kung wala naman siyang kasalanan, mga kababayan, okay, maganda yon dahil nadepensahan niya yung kanyang sarili. Ganun lang ka-simple. Pagsasampa ng ombudsman ng kasong At least ang maganda dito kahit papaano hinarap niya. plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay nga yan ng umano'y illegal na budget insertions at flood control kickback scheme. Walang petsa o timeline na ibinigay si Rimulya kung kailan isasampa ang kaso. Pero magkakaroon daw ng pagkakataon si Romualdez na maghain ng kanyang counter affidavit. Alam daw ni Rimulya na marami nang naiinip kung kailan makakasuhan si Romualdez. Pero kailangan daw muna itong isailalim sa preliminary investigation para matiyak na buo ang mga ebidensya at matibay ang isasampang kaso bago ito ihain sa korte. Nauna nang naghain ng mosyon ng ombudsman sa Sandigan Bayan para gawing testigo si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Gagamitin daw ang testimonya ni Bonoan para sa pagpapatibay ng kaso laban kay Romualdez. Nauna na ring itinanggi ni Romualdez ang mga paratang sa kanya. Narito muli ang pahayag ni Ombudsman Rimulya. Yan. Eto, pakinggan nyo, mga kababayan, kasi ito yung usapin about doon kay Martin Romualdez. We're very close to filing the plunder charges. But we still have to cross the T's and dot some I's and probably put periods in sentences.
Yun na lang, ganun kalapit na yan. It comes to a case like that. It's not as simple as you want it to be. When you're talking about layers and layers of lawyers, people who will defend up to and go to any extent to defend their client. So hindi ganun kadali. Pero we're managing to thread the needle, so to speak. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang Ayan oh. Diba malapit na mga kababayan? Parang ano lang yung sinabi dito ni Ombudsman Boying Remulla, bukod sa kailangang idaan sa tamang proseso mga kababayan, talagang kailangan nilang siguraduhin na matibay yung ebidensya bago i-file yung kaso mga kababayan, para nang sa ganoon, sureball na. Ano po na talaga mapapapanagot yung lahat ng sangkot dito po sa maanumalyang flood control. So yung mga nagsasabi diyan na hindi pinapapanagot, hindi inihaharap sa kamay ng pananagutan porket kaalyado, wala pong katotohanan yan. Dahil maliwanag naman mga kababayan na pinapapanagot din ng ating gobyerno kahit pasabihin na kaalyado o kamag-anak ng presidente mga kababayan. So ngayon, eto pa, pag-usapan din natin, etong nakita po nating balita na kung saan, ayon po kay NBI Director Melvin Matibag, kay Cayetano, bakit ka matatakot? O bakit nga naman matatakot kung wala naman talagang ginagawang pangungurakot? So ngayon ito i-play po natin. Iniit ni NBI Director Melvin Matibag na hindi niya pinipersonal si Senator Alan Peter Cayetano sa gagawing investigasyon sa anomalya sa 2019 Southeast Asian Games. Hamon naman ng senador, may gagawin din siyang investigasyon pero tungkol naman sa flood control. May express report si Gio Robles. Kung wala kang kasalanan, bakit ka matatakot? Nanindigan si NBI Director Melvin Matibag na walang dapat ikatakot si Senator Alan Peter Cayetano sa investigasyon ng NBI sa pondo ng 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay Matibag, mandato ng NBI ang magsagawa ng investigasyon kapag may dumating na reklamo o ebidensya. Sentro ng investigasyon ng NBI ang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kung wala naman siya talagang ninakaw, halimbawa kung hindi naman siya sangkot sa anomalya at kung wala naman siyang ginawang anomalya, bakit siya kakabahan? Bakit siya matatakot mga kababayan? Bakit mararamdaman niya na ginigipit siya? Kung wala siyang ginawang kalokohan sa pera ng mamamayang Pilipino. Pero kung ikaw ay nangurakot, sangkot sa pangungurakot, abay dapat kang kabahan. Kasi mananagot at mananagot ka din. Committee o FISGOC na isang non-government organization o NGO na inatasang mamahala sa operasyon ng 2019 SEA Games. Noong 2019, pinamunuan ang FISGOC ng nooy House Speaker Alan Peter Cayetano bilang chairman. Yung PISCOC nga, dahil hindi siya nasubmit sa audit, this is about 2.3 or 2.2 billion pesos na pondo ng gobyerno na inilagay po sa PISCOC. Iginiit ni Matibag na fact-finding pa lang ang isinasagawang investigasyon. Kita nyo, fact-finding pa lang yan ha, pero nagre-react na agad mga kababayan yung yung nasa Senado. Di ba mga kababayan, fact-finding pa lang yan. Pero nagre-react na po agad si Alan Peter Cayetano. Di ba may kasabihan nga tayo, kapag ka sobra kang mag-react, ibig sabihin, baka guilty ka. Sisilipin dito kung nasa ilalim sa audit at liquidation ang mga gastusin gaya sa uniforme, pagkain, allowance, biyahe at iba pang transaksyon. Pinabulaanan naman ni Matibag ang mga paratang na ginagamit ng NBI ang investigasyon upang takutin o impluwensyahan ang mga senator judge sa impeachment trial. Nilinaw rin ni Matibag. Tsaka ito mga kababayan tingnan nyo naman. Pag kami nagbablog, sinisigurado namin na kahit papaano may source. Alam nyo, sa totoo lang ito para maintindihan ng karamihan sa mga kababayang Pilipino po natin. Yung impeachment po ni Sara Duterte or ni Vice President Sara Duterte, yan naman po ay hindi nangangahulugan na galit ang taong bayan mismo sa pagkatao ni Vice President Sara Duterte o ni Sara Duterte mga kababayan. Galit ang taong bayan kung mapapatunayan na talagang ibinulsa nila yung pera ng mamamayang Pilipino.
At kami naman mga kababayan na nagbibigay ng pahayag, hindi porket tinatalakay natin yung mga bagay-bagay dito at ng mga kasamahan nating vlogger, pinupunterya na po agad si Sara Duterte. So, doon sa iba, lalo na doon sa mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte na may pagka-utak kriminal, sana intindihin nyo muna. Bago kayo magalit at bago kayo gumawa ng ibang hakbang na talagang ikasasala o ikasasama ng buhay ng ibang tao. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, bago naman mangyari yung mga pagtutumba sa mga vlogger, may mga lumalabas na banta na talaga. At yung mga banta na yung kung titingnan nyo, di ba, minsan ang gagaling pa kay Dado Clemente. Di ba mga kababayan? Anyway, may nakita nga akong wait lang pakita ko sa inyo. Asan ba yun? Dado Clemente. Ano ba yung sinabi niya dati? Hindi kasi namin to pinansin talaga. Ito. Yung mga Ito, pakinggan nyo mga kababayan yung mga Marcos na mga vlogger at mga troll. Sige sila character assassination, sige sila pira ng pira. Ang suggestion sa akin ng mga commander, sir, patayin na lang natin yung mga yan. Pagkabis na yung pagkamikot ng kulong, patayin na lang natin. Screenshot na lang na screenshot kami, sir. Sabi ganun. Para may pasa dun sa intel natin and then patayin na lang. They made a choice in yung Pero hindi natin siya pinagbibintangan. Ang sa atin lang mga kababayan, talagang matindi yung mga banta dati pa. Ano po sa buhay ng mga vlogger na nagkikriticize mga kababayan sa sinusuportahan nito pong si Dado Clemente. Ang sa akin lang kasi mga kababayan, bago pa mangyari yung mga bagay na to, talagang may mga banta na talaga itong mga to, talagang lantaran na sinasabi po nila yung mga banta. Bukod pa mga kababayan, yung mga threat na natatanggap namin sa comment ng iba't ibang individual, lalo na yung mga nag-PPM sa amin at pinagbabantaan kami ng kung ano-ano. So ngayon, eto gusto kong sabihin sa inyo na bago pa mangyari ang mga bagay na yan, talaga may mga banta na talaga. Anyway, ituloy pa natin. Na hindi nasaklaw ng fact-finding investigation ng NBI ang mga aligasyon laban kay Secretary Vince Dizon dahil naimbestigahan na ito noon at na-dismiss ng Ombudsman. Take note mga kababayan, ang ombudsman ng mga panahon na yon ay si Martires po at ang presidente ng mga panahon na yon kung saan na-dismiss itong usapin ng sinasabi nilang problema o issue mga kababayan ni Secretary Vince Dizon nung siya pa ang presidente ng ABCDA, yan po ay idinismiss na nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga ibig sabihin, clear na po siya. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Naimbestigahan na ito noon at na-dismiss ng Ombudsman. Pero anya, maaari pa ring tawagin si Dizon bilang resource person kung makatutulong ang kanyang testimonya sa paglilinaw ng mga isyong sinisilip ng NBI. Ipinagtanggol din ng palasyo ang NBI sa investigasyon nito. So hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty? Ayon pa kay Castro, may nagtimbre lang daw kay Matibag sa isyu ng korupsyon sa 2019 SEA Games projects. Nangyari raw yan nang makipagpulong si Matibag sa New Clark City para sa itatayong NBI Academy. Ang bagong Pilipino ay hindi basta-basta sumusuko. Hindi magagalit at hindi mangangatog. Kahit sa investigasyon ay siya ang maturo. Nang tanungin naman kung may mensahe si Matibag kay Senator Alan Peter Cayetano, Wala naman, pero katulad niya na palagi nagdadasal ay ipinagdadasal ko rin siya. At wala naman tayong balak na siya ay personalin o ano man. sagot naman ni Senator Cayetano, Di kayo halata, Slight lang, imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? Alatang kinakabahan si Senator Alan Peter Cayetano mga kababayan, no? Kasi sa totoo lang talagang
iimbestigahan talaga to ng NBI. Talagang ilalabas ng NBI yung katotohanan po dito. Kaya nga mga kababayan, ayon po dito sa isa pang balita na nakita natin, ipapatawag daw po ng National Bureau of Investigation ang ilang dating miyembro ng organizing committee ng Southeast Asian Games mga kababayan or SEA Games. At kabilang nga po dito mga kababayan ay malaking posibilidad na baka maipatawag din si Senator Alan Peter Cayetano. So ngayon ito i-play po natin. Membro ng organizing committee ng 2019 SEA Games, kaugnay ito sa investigasyon sa mga umano'y maanumalyang proyekto. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, kasama ba si Senator Alan Peter Cayetano na dating chairman ng organizing committee? Jiggy, hindi kasama si Senator Alan Peter Cayetano sa mga dating opisyal ng Philippine South Sayang no? Kaya sabi ko nga sa inyo kanina mga kababayan, baka kasama siya. Pero mukha atang hindi. East Asian Games Organizing Committee o FISGOC na ipatatawag ng NBI. Ang mga ipatatawag na opisyal ay base sa mga dokumentong nakuha ng NBI. Ito yun no? Yung ginastusan mga kababayan ng 55 million pesos. Sayang ang pera ng taong bayan, no? Mula sa Securities and Exchange Commission o SEC sa Lunes, ilalabas ang sabina at pahaharapin sila sa Biyernes sa susunod na linggo. Bahagi ito ng investigasyon ng NBI sa mga umano'y anomalya sa 2019 SEA Games. Nakatanggap daw si NBI Director Melvin Matibag ng impormasyon na kulang sa public bidding ang mga proyekto. Hindi rin daw na-liquidate ng maayos ang mga pondong inilagak ng gobyerno sa FISGOC na isang Ayan o, ito mga kababayan. Kung titingnan nyo, itong nakalagay na Philippines 2019 SEA Games, yan po yung ginastusan. Ito, yan o. Yan po yung ginastusan mga kababayan ng 55 million pesos noong 2019. government organization o NGO. Kabilang sa mga kinikwestyong proyekto ay ang itinayong sports complex sa Tarlac. Kontrobersyal na cauldron na nagkakahalaga umano ng hindi bababa sa 50 million pesos at kahapon nga nauna na rin nabanggit ni Matibag yung kikiam o yung mga pagkain na ibinigay sa mga delegado noong 2019 SEA Games. Jiggy. At Gio, parang na-expect ni Senator Cayetano na ipatatawag siya, pero bakit hindi siya patatawag ng NBI? Actually, Jiggy, ayon kay Matibag, hindi lumabas ang pangalan ni Cayetano mula sa mga dokumento mula sa SEC from 2019 to 2021 ito na mga documents. Kaya nagtataka raw si Matibag kung bakit pumalag agad si Cayetano nang mabanggit ang investigasyon sa 2019 SEA Games. Narito pakinggan natin ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag. Baka dapat wala siya ipangamba dahil wala siya rito, pero may malaking katanungan na sabi ni NBI Director Melvin Matibag, baka dapat wala siyang ipangamba dahil wala siya rito. Pero may malaking katanungan na bakit lumulutang siya sa publiko na parang chairman nito. bakit lumulutang siya sa publiko na parang siya yung chairman nito. Grabe Inyo no? pong napanood ang video message ni NBI Director Melvin Matibag na ipinadala sa mga NBI beat reporters. Ngayong araw, nasa Cebu si Matibag para dumalo sa isang event. Samantala, wala pang bagong pahayag si Senator Alan Peter Cayetano kaugnay nito, pero nauna na siyang umalma sa investigasyon ng NBI. Giit ni Cayetano, sinisindak lang sila ni Matibag dahil sasalang si Matibag bilang testigo sa paglilitis kay VP Sara Duterte. Tingin ko parang hindi naman. Kasi mga kababayan, maliwanag naman yung sinabi ni NBI Director Melvin Matibag. Itanong nyo na lahat ng gusto nyong itanong. At pagkaya kong sagutin, sasagutin ko naman yan. Diba mga kababayan? Maliwanag na hindi naman natatakot si NBI Director Melvin Matibag at maliwanag naman na hindi siya nananakot ng senador mga kababayan dahil wala naman siyang kakayanan para takutin yung senador na katulad ni Alan Peter Cayetano. Sadyang ano lang talaga mga kababayan, in my personal opinion
sadyang may pagka-troublemaker lang itong si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya siguro ganon. Sa susunod na linggo, si Senator Cayetano ay isa sa mga senator judge sa impeachment trial. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Gio Robles live mula sa TV5 Media Center. Ayan, maliwanag naman mga kababayan na bukod sa sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na malapit na lang isampa ang kaso laban po kay former House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan, maliwanag din naman na niliwanag niya na hindi niya pinupuntriya ang minority, mga kababayan, dahil hindi naman nila ugali yon. At dito maliwanag din naman, mga kababayan, na ipatatawag ni NBI Director Melvin Matibag yung mga sangkot sa posibleng korupsyon o anomalya na nangyari dito sa sport complex na ginawa diyan po sa Tarlac, mga kababayan. At doon sa anomalya na patungkol doon sa Coldron. So ngayon, kayo mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo, hingil po dyan, comment below na lamang po kung ano po ang opinion at komento ninyo, hingil po sa usapin na yan.